Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng isa sa mga 4 na basilika doon po sa Roma. Ito ang Saint Lateran Church, kung saan ang ating Santo Papa ang na lumuluklok bilang obispo ng Roma. At ito po ay isa sa mga pinakamatandang simbahan na naitatag noong panahon ni Constantine, nung siya po ay emperor at maging Kristiyano. Ito yung naging bahagi ng alaala na kung saan nagkaroon ng lugar, nagkaroon ng tahanan ang mga tao para magtipon-tipon, magpasalamat, magpuri, at lalong-lalo na manalangin sa ating Panginoon. At ito rin po ang aking ika-6 na araw dito po sa tahanan ni San Jose, ang ama ni Jesus. Kung kaya, nais ko po muna kayong anyayahan na balikan natin muli yung mga gabay na akin din naman patuloy na pinagninilayan para sa paglilingkod dito po sa tahanan ng Panginoon. Sana po sa mga araw-araw na nagsisimba, medyo manatili sa ating isipan dahil mahalaga po na mayroon tayong pinaghuhugutan ng mga salita ng Diyos, hindi lang basta salita ng tao. Nag-iimpluwensya sa atin dapat ang salita ng Diyos at hindi ang mga salita ng tao. Nung Lunes, ang sabi ni Jesus, kung maghahanda ka, ang imbitahan mo yung mga hindi makakaganti sa iyo. Huwag kang mag-imbita para lamang imbitahan ka din. Kasi gagantihan ka nila. Yun yung expectation. Kaya ang sabi ni Jesus nung Lunes, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Kaya sabi, ang imbitahan mo yung mga pilay, mga pingkaw, mga pulubi. At hayaan mo ang Diyos ang gumanti
sa iyong kabutihan. Noong Martes, ang sabi naman ni Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag ng tahanan o kaharian ng Diyos. Titingnan po, no? Hindi matik, no, na nagsisimba tayo, makakapasok tayo sa langit. Kaya nga laging susuriin. Pero ang sabi doon, no, mapalad kung tayo ay makakasalo sa kaharian ng Diyos. Noong Miyerkules, ang sabi naman sa atin, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Kaya nga yung tinatanong, no, alin ba yung pinakamahalagang utos? Laging una ang Diyos. Ang sinasabi rin na ang nagmamahal sa kanyang ama, ina, anak, ng higit, huwag kakalimutan yung bahaging yon, ng higit sa akin, ay hindi o walang karapatan para maging alagad niya. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ito yung kwento tungkol doon po sa talinghaga na kapag meron kang isang tupa na nawala, hahanapin mo ito. Iiwanan mo yung siyam na putsyam na hindi naman nagsisisi at hahanapin mo yung isa. Ganun kahalaga sa Diyos ang isang tao, kahit isa lang, basta't ito ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. So, challenge tayo, no? Hinahamon tayo. Kaya nga dapat nagkakaroon ng bunga. Yung hindi lang tayo puro reklamo, iyak. Kailangan matuto rin tayong dumiskarte ng tama. Kasi makadiyos ka eh. Diba? O alam mo at kakayanin mo na kumilos dahil ikaw ay makadiyos. At ngayon po, sa pagdiriwang natin, pakikiisa, no, ng buong simbahan, ang simbahan ng Laterano ang itinuturing na ina ng lahat ng simbahan, hindi lang sa Roma, kundi ng buong mundo. At sa mga pagbasa natin, narinig natin yung kung ano nga ba ang simbahan. Ito ay tahanan ng Diyos. At sa Ebanghelyo, sabi po dito, yung malasakit, no, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Kaya nga ito yung ilan lamang sa mga tagpo na makikita nating nagagalit ang Diyos. At talagang nagalit si Jesus dahil sa kanyang malasakit. Dito po ba sa ating simbahan, bakit tayo nagkakagalit-galit? Dahil ba sa malasakit? O dahil sa mga hindi natin naproprosesong mga layaw natin sa buhay? Minsan inaako natin matagal na ako sa simbahang ito. Dito na ako tumanda. Sakristan pa lang. Hanggang ngayon, dito na. Pero nandun pa ba yung malasakit natin sa tahanang ito ng Diyos? Nandun pa ba? O mas pinaggugugulan natin yung away-away, minsan posisyon lang, pinagtatalunan natin, pinag-aawayan natin. Nasaan na yung malasakit na ito na hinihingi ni Jesus sa atin? Huwag natin hintayin na paluin tayo ni Jesus para mapalabas tayo dito kasi baka pampasikip lang tayo dito o nakakadagdag tayo sa dumudumi sa tahanan ni Jesus o sa tahanan ng Diyos. Lagi ko po, no, maganda rin naman itong paalala, no, na
sa unang linggo ko po dito, lagi itong nawa, no, na mapasa akin, no, sa puso't isipan na hindi ako dinala rito sa tahanang ito para manggulo, para guluhin. Siguro pwedeng para mamitik. Siguro. No? Pero ito ay dahil sa malasakit sa bahay na ito. Dahil sa atin ba, halimbawa po, nalalotikit, no, yung inaasahan sa atin na ang simbahan na ito ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Yung bang kapag may pumapasok dito, nakakasumpong ng kapahingahan, yung nafe-feel nila na okay lang, uupo lang ako dito, magdadasal lang ako dito, at doon ay nagkakaroon na ng kapanatagan. Nakakatulong ba tayo sa ganon? At nawa, maging ganon. Baka kasi, ba't ako pupunta dyan sa simbahan na yan? Mga nakasimangot ang mga nagsiserve dyan. Mga susungit ang mga tao dyan. Ba't ako pupunta dyan? Yung pari dyan, parang di ko maintindihan. Ba't ako pupunta dyan? Baka mamaya, gano'n na yan. Gano'n na pala ako, no? Hindi ko napapansin. So, ito ay paalala po sa ating lahat. Bahay ito ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Bahay natin to. So, kung bahay natin to, pangalagaan natin, protektahan natin, panatilihin natin ang kabanalan, ang kaayusan ng tahanan. Amen? Thank you.